So they went up on the roof. So it is symbolize po ng hope. Kasi minsan po kasi nakatingin lamang po tayo sa baba na kung saan ay ito lang po ang alam natin na lusutan ng maaaring posible na solusyon. Pero tumingin din tayo sa itaas sa ating Diyos Ama na nagbibigay po sa atin ng pag-asa. And sometimes, Jesus tested us how we bring people in the Lord. Ano po? Kaya minsan kung ano pa yung madali na sa tingin natin, yung pa talaga yung maraming parang nakapaligid sa'yo na ahad lang sa buhay mo. Pero ito ay ginagamit ng Panginoon sa ating mga buhay to test our faith po sa ating Panginoon kung paano ba tayo magkaroon ng compassion and love sa kanyang mga anak. Kaya dapat po tayong mga mananampalataya, gaya nga po ng sinabi po ng ating Sister Ruth, minamahal po ang kapwa. Ano po, hindi po ito kinecurse, hindi po ito binitin. Tapos ito po ay minamahal. At sinabi din po, may nabanggit din po si Ate Lud kanina ng partner. Kaya dapat po bilang isang mga mananampalataya, hindi naman po tayo bumahayo, hindi naman po tayo gumagawa ng sarili natin. May kasama rin po tayo. At syempre, kasama po natin yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Dahil our mission, gaya po ng sinabi ng ating kapatid na si Sister Ruth, is yung sinabi po niya sa Mateo na go and make disciples, preach the gospel and baptize them. So paano po tayo gagawa nito? Kung tayo po mga samen doon ay hindi po tayo tumutulong na lumaan po yung pakiramdam o maging channel po sa ating mga kapatiran at umakbang po sa mga bagay na pinapagawa po sa ating Diyos na buhay. Kaya ating po tandaan bilang isang mga mananampalataya, huwag po tayo susuko sa anumang mga burden sa ating mga buhay. Bagkus po gamitin po natin ito bilang take po natin ito as a positive na may darating po mas malaking bagay ang Diyos sa buhay natin kasi nakakaranas tayo ng malaking suliranin sa ating buhay. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas. So ano po yung inyong expectation dyan sa talatang ginawa? Bakit ang Bible ginagamit yung paralyzed sa people? Ang dami mong sakit dyan. Bakit po ginagamit paralyzed? Paralyzed means hopeless. Hopeless walang pag-asa. So dyan po sa actual na meron ng mga expectation na iba, tinatrapan si Jesus. Kaya, dahil sa paralyzed ay hopeless, nagkaroon siya ng parang malaking nararamdaman na mangyari dahil sa kasiyatan awin. So, pinabakbak yung umusan, parang malataya na tuloy ay mga ignorance. Ano ba ang mga sirkunstansya ay ahakmanan. At yun po ang nakakuha ng pansin sa ating Panginoon. Gusto mo pansin ka ng Panginoon? Then imagine na sa bubong, akyatin mo, di mo ba naisip pag-ayot mo, may ayaw ng bahay dito. I don't care! I don't care yung ano. At yun po ang nakakuha ng pansin sa ating. Ito yung mga anak. Ang ginawa ni Jesus. Yung hopeless ay pinilitan ng ano yun? Kaya minsan hindi tayo nakararas ng tubo ng Diyos. Eager ko ba talaga ang nakilala ang Panginoon? Willing magpakilala ang Panginoon sa mga tao. Really interested. Hindi mo pwede sa kanya yung entertainment lang, nasa kalit. Ito gani sa gano. Kaya ginamit yung mga parables niya, yung hopeless ay nagkaroon ng pag-asa. Yung tunay na parang wala tayo nakakapilan ng damdamin ng Diyos, umakyat at tinanggal ang umong. Ang sabi sa Hebrew, kung ang parang wala tayo ang kaya ang Diyos ay nalibod, kung ikaw hindi na pagpalaya ng Diyos, hindi ka makapaya. Tayo ay katanggap ng katulunan ng ating mga mga taong Diyos, bakit ng asawa sa akin? Ano kita kapag may asawa? Tugod din doon. Pwede ka namin talaga. Tama yung mag-delivery. Kaya tayo kaya
Di ba abay dito? Abay ka na, abay hindi ka na ito, baler. Yung mangyari, kinayon na. Nagkakaroon na ng airport doon. Sabi ni Bongbong. Hindi ko alam bakit papalaka sa akin, hindi naman ako ganun. Kaya ang text eh. Si Jim Galang. Kung may kaya yan, magalang. Ano niya si Pete Galang? Bullstar yun, yan ang mga. Kaya yung lalaking bullstar yun, na nai-evangelism. Naging pastor yun. Ligon yun, Jim. Nagmanag ni Ligon yun, Jim. Ayan, praise God. Seryoso ka ba? Purihin ng Panginoon sa compassion na alam ko naman ay nandun yung compassion po ng bawat isa sa atin. Kasi yan po yung talaga pinapakita ni dapat may makita at ipakita natin yung compassion natin sa iba. So ito naman, itong ating babaybayin tonight ay kung gaano naman, ano yung compassion ni Lord sa atin. Gaano po siya magmahal at paano natin makita yung biblical point of view, how to value, kumbaga, how to view His Word, His creation, and how to value His Word. Ito po yung ating babaybayin sa Psalm 19. So, before ako mag-start, nais ko pong tanungin muli, ito kasi ay bawat isa sa atin, naaalala niyo pa ba paano tayo nabago ng Diyos? Amen. Di ba? Ang sarap. Ang sarap po. At ngayon ay patuloy tayo nagpapabago, di ba po? So, paano paraan tayo binabago ng Diyos? Hanggang ngayon ay nagpapabago pa rin ba tayo? Nagpapalinis pa rin pa ba tayo? Dumarating pa rin pa ba tayo sa point na, Lord, baguhin mo pa ako. Gusto ko pa mas makilala ka. Gusto ko pa magkaroon ng deep relationship with you. Ganun ba ang ating mga desire? Amen. Kasi yun po dapat talaga ang ating hangarin. So ngayon, at willing din po ba tayo baguhin ng Diyos? Amen. Amen, di ba? Yan po. Yan ay masasagot po ng buong chapter 19 ng Psalm. Samahan niyo po ako na basahin natin ang first 6 verses ng chapter 19. Ako na magbabasa kasi dito maganda dito sa Pinoy version. Mas maintindihan natin. Sabi niya, kitang-kita ang galing ng Diyos. Ito po, sa verse 1, pinapakita ng langit na grabe ang galing ng Diyos. Diba? Ito, sabi ko kanina, dinidisplay ni Lord how to view His creation. Makikita natin yan mamaya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkukwento. At bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Verse 3, hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Wala ring boses na maririnig sa kanila. Verse 4, pero abot sa lahat ng lugar ang sinasabi nila. Umaabot yun hanggang dulo ng mundo. Doon sa langit, gumawa ang Diyos ng bahay para sa araw. Sa verse 5, lumalabas ito sa umaga na parang lalaking bagong kasal, parang rather excited tumakbo sa karera. Sa verse 6, sumisikat ang araw sa isang side ng langit, tapos tatawid at lulubog sa kabila. Walang makakapagtago sa init niya. So, ibig sabihin po nitong first 6 verses na ito ay andyan po yung God's creation ni Lord. Makikita natin dyan. Yung creation po ni Lord, yan, biblically, paano natin siya titingnan? Ano yung dapat natin makita dyan? Di ba? Ito sinasabi, yung God's creation ni Lord dito. Makikita nyo po. Tingnan nyo po kung gaano nag-i-speak sa atin ng nature, kung paano siya kumikilos sa atin ng nature, paano tumutulong sa atin ang nature. Yan. Dyan po, sinasabi lahat dyan sa first 6 verses. Sa second punto ko mamaya ay yung verse 7 to 11. So, ito naman ay tumutukoy po sa glory ni Lord, yung kanyang grace ay nare-reveal in His Word. Sa pamamagitan po, how to value His Word. Kaya sabi mamaya dyan, yung batas ni Lord. Ito yung kailangan natin makita din na isa na napakahalaga. At sa verse 12 to 14, makikita natin
yung paano mag-speak, paano magrema sa ating mga puso ang salita ng Panginoon. Yun po yung kailangan. Kumbaga, God revealed always. Di ba? Makikita natin, titingin lang tayo sa langit, ano nakikita nyo? Kung atin siyang susuriin maigi, di ba napaka hanga-hanga, talagang ang galing-galing ng Diyos. Ganun po ba ang ating view? Ganun po ba natin siya tignan, ang creation ng Lord, ang nature? Di ba? Dapat ganun po. Kasi yun po ang nagsasalita. Di ba sinabi dito, nagsasalita siya. Kusa siyang nagsasalita kahit wala siyang sinasabi. Yun po yung sinasabi dito. Now, dako po tayo sa unang puntos. Binabago tayo ng Diyos. Binabago ng Diyos ang ating pagtingin sa mundo. Ganun ba tayo? Pwede tayong baguhin ng Diyos yung ating pagtingin sa mundo. Ibig sabihin nito, pinapakita ni Lord sa atin yung biblical, sabi ka kanina, biblical point of view sa mundo. Alam naman natin, di ba, yung mundo natin ngayon ay nasa matinding paghihirap, di ba? Nasa matinding paghihirap. Sinasabi po yan meron pong hardship talaga na nagaganap. Sabi yan sa Romans 8:22, tingnan nyo po. Ano sabi sa Romans 8:22? Alam natin hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha. Dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Pero still, di ba nakikita natin? Ganun po, kung gaano kahirap yung ating mga earthly mother, ay ganun po ang nangyayari sa atin, sa panganganak. Ganun po ang mundo natin ngayon. Doon po inahalimbawa. So ngayon, pero still, nakikita pa rin natin, di ba? Kung ano yung gaano kaluwalhati, nire-reveal pa rin po ni Lord. Amen po ba? Amen. So, now tignan natin ang sinabi ni David. Ano sabi? Unang niya dyan? Ano makikita natin dyan sa unang mga verse na yan? Una po, may hambing natin ito sa bridegroom. Di ba sinabi kanina? Bridegroom na lalabas. Di ba? Kung tayo ikakasal. Di ba? Kita naman, gano'n siya ka-excited makita yung kanyang bride. Di ba? Kanina, usapan natin, bride at groom. So, nandito nabanggit po siya. So, connected siya, ma'am. So, ganun po ka-excited si Lord sa atin. Yung groom kasi siya ang bride. Tayo si Lord ang groom, tayo yung bride ni Lord. Kung alam niyo po ba? Ganun po tayo niya kamahal. Ganun niya pinapakita. At pangalawa na sinasabi dito, nag-aantay ito to meet her bride na meron great hope, love, and joy. Ganun po si Lord sa atin, kung alam lang natin. At pinapakita rin po dito, yung katulad ng strong man na handa sa kahit anong takbuhan. Ganun ba tayo? Handa po ba tayo sa kahit anong takbuhan, anumang hardship ang ating nakikita, nararanasan sa buhay? Ito yun, kahit maski nandun tayo sa creation ni Lord na hardship, David tells us that to live, dapat we need to live a day at a time, and dapat magkaroon daw to po tayo ng goal to be reached. Meron ba tayo nun? Pakita niyo si Bishop po, yung halimbawa niya kanina sa niya. Hindi niya naman yan goal ni Lord talaga kung tutuusin Pero, nandun yung heart niya Nakikita mo yung puso niya na tumulong. Kasi nga, hirap sa totoo lang. Pero yung goal niya, iba meron siyang target goal na makatulong pa sa iba. Not sa pang sarili lamang. Yun ang inaano sa atin ni David dito. Kahit na dumaraan tayo sa anumang pagsubok, kailangan meron po tayong target goal. Ano man yan. So, ang problema kasi natin ngayon sa kasamaang palad, unfortunately, may mga taong nakakakilala lamang sa Diyos sa paglikha. Di ba? Meron yan. Hinahangaan natin ang Diyos sa kanyang mga karunungan. Oo, yes. Pero, sabi nga, ang providence po ni Lord, ano ba yan? Di ba yung providence niya, yung kalinga niya sa atin, hindi nagbabago. In terms of nature. Di ba po? Nabago ba? Araw-araw, sabi nga niya, blessed tayo dahil sa kanyang creation, di ba? Kaya, ngunit ang nangyayari kasi sa atin, ngunit hindi sapat na kilalanin lamang natin ang lumikha. Ito po ang pinaka-danger dito. Dapat natin kilalanin ng Diyos bilang ating tagapagligtas. Kaya, sabi nga, ito ang dahilan kung bakit ang etong chapter na to ay kinakaugnay tayo through His nature. Kung alam lang natin, pagmasdan natin. Kaya nga minsan dapat magbuni-muni tayo dapat kung may second floor tayo, dapat tumingin tayo, marututo po tayong tumingala. Kasi ang tao ngayon lagi nang nakayuko. 'Di ba?
Ito ang tinuturo ni Lord. Dapat tumingala tayo kasi yung creation niya nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Amen. Amen po ba? So, sabi nga, kinakaugnay niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, sa kanyang God's creation talaga. Di ba sabi nga po, ang Biblia, at ito nga, dahil nga tayo ngayon in a modern world, nagagamit natin ng Biblia. Pwede natin siyang gamitin soft copy. Di ba? Halos soft copy na ngayon. Hard copy, bihira na lang yung mga nagdadala. Pero nga, kailangan natin siya makita kung ano yung nire-reveal ni Lord sa atin. Ano ba? Ano ba yung nire-reveal ni Lord sa atin araw-araw? Paano siya nagpapakilala sa atin? Kung gaano yung greatness niya, kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-strong, kung ano yung lakas na pwede nating makuha mula sa Kanya. Di ba, sarap lang isipin na meron tayong tanggulan eh. Lord, thank you. Tumingala ka lang sa langit. Yan ang turo niya sa atin. Kasi nga, ang Biblia po daw ay walang kapintasan. Sinabi po yan. Walang kapintasan. Maaari nating pagkatiwalaan ito. Di ba? Sabi nga, if we taste the Word of God and test it, tama, nasubukan mo na eh. Naranasan mo na. Kumbaga, na-apply mo na. Kumbaga, na-absorb mo na ang kanyang Word. May mga nangyari, may mga nabago sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita, di ba? May mga nababago. Ang si Jade, hanga ako sa pagpe-pray niya kanina. Di ba? Yung level ng kanyang prayer ay ano na po, talaga. Yes. Nag-a-upgrade po talaga. So kapag diyan tayo kailangan natin kasi talaga magtaglay tayo ng Word of God. Paano tayo gamitin? Sa kahit anong kapamaraanan, sana maging ganun tayo. Kasi kailangan natin magtaglay ng Word of God sa ating mga puso. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makakaasa po tayo na meron po tayong Diyos na living in our hearts. Di ba? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay nananahan sa atin? Nananahan sa ating puso? Yun po ang ating panghawakan. Kung ating pong maalala, di ba? Ito kung ating pong maalala, yung wise men, ito yung illustration lang na maganda. Kung atin pong maalala, sino yung wise man na yon na pinuntahan si Jesus? Di ba? Nakita nila ito kasi, nagpakita, true nature, nagpakita doon sa three wise men sa pamamagitan ng star, di ba? So ngayon, yung mga na yan, yung wise men na yan, meron din po silang spiritual mentors. Kung alam nyo lang, hindi lang po sila tinawag na wise men, pero meron silang spiritual mentors. It is ang ating mga priests, ang ating mga bishops, ang ating mga pastors, that time. Pero ngayon, sino ang nagbigay sa kanila ng spiritual advice? Pero itong wise man na to wise man na, kaya nga silang tinawag na wise men. Bakit sila tinawag na wise men? Kasi nga meron din silang mga spiritual mentor na nagbibigay sa kanila ng prophetic po mismo na meron doon mismo isisilang yung ating Panginoong Hesus, our Messiah, di ba? Akong ito po, at itong mga kings na ito ay naghanap kay Jesus upang siya ay, ano sabi? Ano nangyari nung nahanap nila si Jesus? Ano ginawa nila? They worship Him. Di ba? Sinamba nila ang Diyos. So kaya sila tinawag na wise. Ba? Si Lord po, pwedeng mag-reveal sa atin through His nature. Di ba? So in so many ways, in different ways, in various ways, iba-iba po ang paraan ng Diyos na siya ay pwedeng mag-reveal beyond on our own imagination. Pwedeng-pwede niyang gamitin ang lahat ng ating nakikita, ang ating mga pinagdaraanan, ang ating mga kalalagayan, kayang-kaya niyang gawin. Di ba po? Madali ka humanga sa ating Panginoon kung tutusin, pero kung hindi natin alam kung yung biblical way, point of view, ay mahihirapan nga tayo. Hindi po natin talaga makikita. Pero ang tanong, have you trusted His Word? Nagtitiwala ba tayo sa Kanyang salita? Di ba? Amen po. Di ba? Totoong sumasampala tayo sa Kanyang mga salita. Di ba? Naranasan kasi natin, na-test natin, nakita natin at na-prove na rin natin kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Naranasan natin na dumaan man tayo. Pero kasi, kumbaga, tayo po kasi ay dapat dumaan sa apoy as gold. Kasi tayo ginto. We are precious gem sa mata ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po natin.
So ngayon po, at nakita po itong mga pagsubok na ito, di ba sa atin? Once we tested, ano nangyayari sa atin? Di ba? Patuloy tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Patuloy po tayong lumalapit. Kaya kaibigan, kapatid, don't worship only God on His creation. Dapat kasi, let Him be the God of salvation in your heart and in your life. Dapat ganun po ang ating maging pupunta ng isip natin. Let Him be the God of salvation in your heart and in your life. Dapat ganun po ang pupuntahan natin. Yung target natin na ma-reach po, eto, yung salvation natin, yung eternal security natin. Di ba po? So yun yung God's creation nakikita natin. Ngayon, sa verse 7 to 11, anong sabi diyan? Ang batas ni Lord. Ang batas ni Lord ay perfect. Di ba sinabi po diyan? Nagbibigay ng bagong sigla, maaasahan ng teaching ni Lord. Nagpapatalino sa walang alam. Pero inyo yan, wala tayong alam pero pinapatalino tayo. Sinabi yan sa verse 7. Ang mga batas ni Lord ay tama. Nagpapasaya ng puso. Di ba? Amen po ba? Pinapasaya pa tayo ng batas ni Lord. Ito yung Bible. Pinapasaya po tayo talaga. Ang mga utos ni Lord ay malinis. Nagbibigay ng liwanag sa isip. Kung nakikita ninyo po. Ang paggalang kay Lord, ito mamaya, ang paggalang kay Lord ay mabuti. Mangyayari ito forever. Tama ang mga desisyon ni Lord, lagi yung patas, di ba? Yung justice ni Lord sa atin. Just siya. Talaga. Makatarungan po siya. Mas malaga pa yon sa gold. Sa pinakapurong gold. Mas matamis pa mas matamis pa sa honey. Sa pinakapurong honey. Kaya nga, ang sweet talaga Sweet ba tayo? Ang sweet po talaga ng Word of God. Mas mahalaga, di ba? Ito na, sa verse 11, at dahil sa mga teaching na ito, nawawarningan ang iyong mga lingkod. May magandang reward pag ito ay sinunod. Ito na yung reward, di ba? Sino bang nakakaalam na mali ang ginagawa niya? Linisin mo ako, Lord, sa mga nagawa kong kasalanan. Kaya pag nagpipray tayo, ganito dapat muna. Magpakumbaba tayo, magpalinis po tayo. Di ba po? Pigilin mo akong gawin yung mga bagay na alam kong mali. Huwag mong hayaang kontrolin ako ng kasalanan. Tapos magiging malinis na ang buhay ko. Walang bahid ng mabigat na kasalanan. Sa verse 14, sana lahat ng sinasabi ko, ang lahat ng nasa puso ko, maging acceptable sa iyo. Lord, ikaw ang magtatanggol at nagliligtas sa akin. So ito po, ano nakita natin dito? Di ba po? Yung batas ni Lord. Sa madaling salita po, madaling sabi, the perfect word. Perfect po. Walang kapintasan, sabi sa verse 7. Di ba po? Bakit po natin nasabihin? Kung ating pong titignan yung nature, di ba? Kung ating itong susuriin na mabuti, ang nature po ay yung preparation po ng scriptures. Kaya nga nagawa rin ang Biblia. Di ba po? Ultimately po, si Jesus reveals Himself as Saviors. Unti-unti niyang ginagawa yun sa atin. Kaya nga tayo nakakilala sa Panginoon At ito pa, ay na-experience ng Maggie. Sino po yung Maggie? Hindi po noodles to Maggie. Sino nakakalam na ito? Ito yung binanggit ko kanina, the three kings. Sila po yun. Sa Matthew chapter 2 makikita natin yan. Sino po ang Maggie? Ito ay Maggie referred as a wise man or the three kings, expert also in studying stars. Kaya nga sila yung wise men Expert po sila. Kaya natagpuan nila si Jesus. Di ba? Ang galing-galing talaga. Sila po ay mysterious figures who traveled from east to worship Jesus. Kumbaga po, ang nangyari po kasi that time, di ba nga, sabi kanina, may mga spiritual mentors din sila. Di ba? Kumbaga, ito kasi, dahil din po, kumbaga, ang nangyari po, kasi dito sa Three Kings na ito, sa kanilang paglalakbay, nagkaroon sila ng light of nature. Ibig sabihin, yung nature pa rin ang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Di ba po? Led them to the light of the world. At napunta sila to the light of the world. Kanito? Sino ang light of the world? Si Jesus. Di ba po? At ito po ang nagbigay ng daan o nagbigay sa atin ng correct direction. Di ba? Kino-correct tayo patungo sa light of the world. Ito na yon. Kumbaga, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, sa ating kapanahunan po, ang Bible po or our Bible po,
meets the needs of human heart. Amen po ba? Amen. Namimit ni Lord ang kailangan natin, meets the needs of human heart. Bakit? Bakit ito sinasabi? Kasi perfect ang kanyang word. Di ba po? Wala pong pwedeng ikumpara sa Bible. At ito po ay ating magugustuhan talaga lagi. Di ba po? At mapapamahal ka talaga sa mga nilalaman po nito. Amen po ba? Dahil ito ay, God's testimony. Mula kay Jesus, kaya nisulat to. Di ba po? God's testimony. Ito po ay nagsisilbing law of the Lord. Di ba po? At gaya po ng araw as creation of God, di ba? Ang bigay naman po ng law or our Bible is the law to God's people sa atin. Tayo ay tinuturuan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga, we need to value His Word. Sabi ko kanina, 2 punto lang to eh. How to view His Word and how to value His Word. Ang kanyang mga salita. So ito po, na nagbibigay, nagsisilbing ilaw, at nagpapadama ng init, higit sa lahat po, it brings life and growth sa ating mga buhay. Ganun po pa tayo? Nagbibigay po ito ng buhay sa atin? Nagbibigay ng paglago, growth sa ating mga buhay? Nararanasan po ba natin to? Ang maganda po dito, ang ating Biblia ay likas po itong perfect at pure. Kung ating pong titignan, di ba? Kung ating babasahin, paano natin masasabing perfect at pure kung hindi tayo nagbabasa, hindi tayo dumadalo? Di ba? Mahirap po. Dadalo ka na nga lang ayoko na. Pero siyempre nga, kailangan natin kailangan natin ng damnamin, kailangan na itong isabuhay. Kasi hindi natin kaya eh. We are under hardship, kumbaga, na maglalaban ang katawan at bigat ng katawan. Diba po? Kaya nga tayo as nakakakilala na po, as bearer po tayo kung tutusin eh. Sa ating mga hinalalagyan ngayon, sa ating sitwasyon, sa family, bearer po tayo kahit anong kalalagyan natin, anong sitwasyon. We need to share and teach God's Word because it enlighten us. Naliliwanagan po tayo ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Diba kung makikita natin sa verse 8, sabi niya, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Na-i-enlight po tayo sa mga bagay na ating kinalalagyan, ating iniisip. Kasi mali po eh. Talagang mali. Kung hindi tayo re-rely sa Word of God. Diba? Mapupunta tayo sa mali. Ito ay nagpapasaya sa puso at kalooban natin, di ba? So ngayon po, our Bible is called because we need yung reverential po kasi. Reverential. Ito yung awesome fear of God. Meron po ba tayo nun? Natatakot po ba tayo kay Lord? Meron pa ba tayong takot kay Lord? Amen. Amen po. Dapat matakot tayo. Kasi judgment comes eh. Kung hindi natin ginagawa yung duties natin, sabi nga na, 2.4 hours na bibigay mo ba kay Lord sa everyday natin? Magigilty tayo dyan. Guilty tayo talaga. 2.4 hours na bibigay ba natin kay Lord? So we need. Sabi nga po sa Bible, the Bible is satisfies every need. Amen po ba? Satisfy niya. It converts our soul. Nako-convert niya ang ating kaluluwa. Di ba po? It also wants us for our good. Nag-warning po ang Diyos para sa ating kabutihan. And meron pong great reward po sa mga nagsaalang-alang nito. Ito yung maganda. Sa mga nagre-regard po sa kanyang salita, sa kanyang mga gawain, sa mga tumutugon, meron pong great reward. Or, if we keep the law, meron pong great reward sa atin. Pero nga, ang napakasakit pong isipin kasi, kitang-kita na po natin yung mga kahangahangang gawa ni Lord. Di ba? Gawa sa mamagitan ng nature, abot kamay na natin yung scriptures, but many of us are blind pa rin. Di ba? Nabablind. Bulag ang marami sa katotohanan. Pero as Christians po, tayong mga mananampalataya, na walang ibang inasan kundi ang kanyang mga pangako, kanyang mga salita, masasabi natin na the Bible is the book of our heart. Ganun po ba tayo? Pwede natin sabihin
na book of our, kasi napapamahal tayo. Amen po ba? Every time na we read the Bible, we watch, we listen sa mga iba't ibang speakers. Sometimes po, ito'y nagre-rema. Umuukit, sumusulat po ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen po ba? Nangyayari ba sa atin yon? Nararanasan po ba natin na habang tayo'y kinakaugnay ng ating Lord, ay habang tayo nagbabasa, kinakaugnay tayo, meron pong umuukit sa ating mga puso. Di ba po? Naranasan natin to na may umuukit sa ating mga puso once we hear the power of His Word. Di ba? Kaya kaibigan, kapatid, hayaan po natin na sumulat si Lord sa ating mga buhay. Dapat magpasakop tayo through His Word. Dapat po, let God write His Word on your heart. Hayaan natin na ang Diyos po ang isang patuloy na mamuno sa ating mga puso. At tiyak po, sa Kanyang mga salita, makikita natin at masusumpungan natin yung gusto ng iyong mga puso. Ganun tayo, di ba? Kaya, we need to regard His Word. We need to value His Word. Yan po ang ating tinuturo sa atin. The heart, kasi nga, sabi kanina, the heart sees what it loves sa pamamagitan ng kanyang Word. Yung gusto po ng puso ay iyong makukuha kung mamahalin mo talaga ang kanyang salita. Amen? At dahil dyan, mapapamahal ka po, when we love the Lord with our hearts, we see Him in creation and in Scriptures. Makikita natin yan, dual na po tayo. Hindi lang sa kanyang creation, maging sa kanyang mga salita. At ito ang tatandaan natin, if your God is your Redeemer, di ba? Naniniwala naman tayo na lahat po tayo ay tinubos, amen po ba? Amen. At siya ang ating manunubos, siya ang magiging ating kalakasan din. Kaya kapatid, we encourage po to live acceptably. Dapat acceptable tayo sa harapan ng Panginoon. At katanggap-tanggap tayo sa kanyang paningin. At dapat po, we need to allow yung ating puso to always please Him. Kailangan natin mag-please si Lord kahit sa mga ganitong kapamaraanan. Hindi natin kaya, kala natin ganun-ganun na lang. Yung mga pagbili mo nga lang ng ulam, na simpleng pagbili ng ulam, kung nagalit ka na doon sa, ang konti naman ang binigay ng tindera, hindi po ganun. In every little ways na ating mga ginagawa, we need to please the Lord. Sa kahit na anong kapirasong mga ginagawa natin, we need to please Him. Bigyan po natin ng puwang ang palaging pagsangguni sa kanyang mga salita. At tiyak po, ang ating buhay ay naaayon po palagi sa kanyang kalooban at kanyang kagustuhan. Alalahanin po natin na ang ating Panginoon ay mas higit po sa God of creation and the Scriptures. Our God is the God of redemption. Siya po ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Kung kaya po ang ating mga puso ay, once we value His Word, mapipil po tayo. We feel with Him at ang ating Diyos ay totoong sa ating Diyos ay totoong sumuko sa Kanya. Kapatid, meron po tayong victory over sin. Meron tayong tagumpay sa ating mga kasalanan na ating nagagawa. Magkakasala tayo, oh yes, pero mapagtatagumpayan natin. Di ba? Kaya ang ating paalala, don't simply worship the God of nature, ha? We need to get into the Word of God and let God get into you. Amen po ba? So, sa conclusion po kasi, talaga, ito yan, ha? God is committed to do sanctifying work to us by changing how we view His Word and how we value His Word. So, yun po. View and value His Word. Sa Diyos po ang papuri. So, ang Diyos nagpakilala kay Moses, paano? May morning Diyos. So, ang Diyos ay nagpakilala sa kanyang nilikha. Yung sa wise man, can you imagine yung bituin, sumunod, no? Amen. Yung malaw, sino pwedeng tao magpakilala sa